Okay, so i-live sync ko lang tong ating ano. Okay. Sila Tita Lilia, sila ano. Tanapel, oh. Ayun, oh. Sexy. Hindi pa yata dumarating amo niya. Sino amo? Pinagtatrabahuhan niya. Kaya nagpa-part-time siya. Kaya minsan wala siya sa bahay. Pagpila kung dumating. Wala kang ano? Bro, magkasama kami ni Melbet, bro. Okay. Yun, naririnig. Sa bahay na kayo? Oo, May. Okay. Andito pa kami sa Bahrain. Live from Kamusta, Bahrain. Kamusta raw, ma? Ay, okay lang. Malabas na yan, Jesus name. Oo, sa Monday. Sabi po nila, Shelo, mag-open din. Sinabi mo si Shelo. Pero nag-ano siya, nag-thumbs up. Sinong Shelo? Yung napunta sa atin na ano niya, na-hipag niya. Na nakatira Si Shelo? Oo, nag-thumbs up siya, Gamit lang natin hindi Zoom, MS Teams. So kahit siguro wala kang account, download mo lang yung app. Tapos i-click lang yung link. Sa WhatsApp, nag-send ko. Sa WhatsApp, ano? Ayun, sinend ka na sa WhatsApp. Sige, ayan na si Jonah. I-follow up natin. Tawag-tawagan yung mga kapatid, ano? Wala tayo noong nakaraang BS. Uy. Diretso mo pa rin. Mamaya. Sige, tawagan natin ang mga kapatid. Okay. Galaw mo lang yung ano, yung audio. Yan. So, asa pa ba? Parang, tuloy naman kasi makikita mo rin naman sila eh. Sa TV na rin eh. Sa bagay. Diba?
Ako na lang. Mhm. Lagyan ko ibig ng ibig. Kailan na si Maming lumabas sa CR. So, tayo ma? Andiyan sila Lisa, no? Oh, dyan sila si Lisa tsaka si Sis Melbet. Wala na sila Tita Lilia. Start na tayo. Sige, check lang ako ng isang ano no, sounds. Soundcheck. Sound check. Mhm. Sige, sound check lang muna tayo. Ano, kung naririnig po ninyo, thumbs up na lang kayo. Okay, naririnig niyo po? Ayun. Sige. Magsisimula na po tayo, no, mga kapatid, sa ating gagawin na paglilingkod sa ating Diyos. Di lang tayo basta makikinig lang ng mga aral ng salita ng Diyos, ano, kung hindi tayo po ay maglilingkod sa ating Diyos. So wala po tayo nung naging gawa yung nakaraan, so babawi tayo hindi sa akin, kundi sa Panginoon na Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po mga kapatid. Sige, saan man po kayo naroon ngayon, ay ating maipikit ang ating mga mata. Malayan nyo rin po na may taas ang ating mga kamay, tanda ng ating patuloy na pagsuko ng ating buhay sa ating Diyos. Sige po mga kapatid, saan po kayo naroon nga? Bagamat online po tayo, ay makaroon po tayo ng kalayaan na
maibigay sa Diyos yung karampatang paglilingkod sa Kanya. Purihin ka, O Diyos, at anumang mga pagkakasala na ating nagawa sa nakalipas na oras, mga araw, mga bagay na ating sinalita, inisip at ginawa, ito po ay ating ihingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Sino mang mga tao na ating nakasama ng loob o mga taong meron pa tayong mga hinanakit at hindi mapatawad, ay gawin din naman natin na sila ay patawarin at palitan ng pag-ibig ang anumang galit, puot, sama ng loob sa kanila. Hallelujah, Lord Jesus. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos. Purihin ka, Ama na nasa langit. Hallelujah. Dakila ka, O aming Diyos, na pinaglilingkuran. Sa gabing ito, Panginoon, ay kami po'y narito upang paglingkuran ka. Nagpapasalamat, pagkakataon na rin upang kami magpasalamat sapagkat sa kabila ng maraming man naging problema, namin pinagdaraanan mga pagsubok, O Diyos, sa aming buhay at lalo na sa aming pananampalataya ay tapat ka, O Diyos, at totoo sa lahat ng mga pangako mo, Panginoon. You will keep us in perfect peace whose mind is stayed on Thee. Sa mga bagay man na wari ay nakakatakot o nagbibigay ng pangamba, Ikaw ay naglalagay ng kapayapaan sa aming mga puso sa mga araw na ito, Panginoon. At aming ihiga ang aming mga ulo, Panginoon, sa mga pangako ng iyong mga salita. Sapagkat ano pa nga ba na kami naglilingkod sa iyo, O Diyos, Ama, o nagpapatuloy kami hanggang sa mga araw na ito kung hindi ka naging tapat sa mga naunang mga panahon, mga araw ng aming buhay paglilingkod po sa iyo sa mga araw na ito. Kaya salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We give you praise, O Lord. We give you glory and honor and praise, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God Almighty. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed with the power of your love, O God. Hindi natin sa ating puso. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to
Salamat sa ating Diyos at pwede mahilingan po natin si Sister Lisa para manangin sa gabing ito. Bilang Ama na nasa langit, salamat po Diyos sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na ikaw ay muli naming makasama at ang iyong mga salita ay aming marinig, Panginoon. Salamat o Diyos sa opportunity na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Aming dalangin, Panginoon, na ang espiritu ng kaalaman, ng banal na takot sa iyo, Panginoon, na isa sa bawat isa sa amin, o Diyos, upang ang mga kapahayagan ng iyong mga salita, o Diyos, ay malayang makagawa sa aming mga buhay. Maging sa iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, ay kasangkapan mo siya ng iyong kapangyarihan, na maibahagi ang iyong mga salita ng may katotohanan at ayon sa kapangyarihan nito, Panginoon. This we ask and pray in Jesus' name, our Lord. Amen. Amen. Yan, salamat sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, so kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyo. Mula po sa Kingdom of Bahrain. It's 8:21. 8:20 ng gabi. Alam ko, alas 9:20 na po dyan sa Abu Dhabi, ano? Ayan. Di ba alam ng mga kapatid, si Mami lang nag-exit, pero ba't si Brother JM na napunta bigla ng Bahrain? Anyways, ano, so alam ko na gusto nyo rin po marinig din po siguro. Mauna na po kaming magpatotoo, no? At saka si Mami. Ayan. Yung picture. Ayan, si Mami. Gusto mo na rin mauna magpatotoo. Kita ba? Okay, ito, kita ka. Ito yung... Praise God. Ito yung camera. Ayan, yung camera. Okay. So, praise the Lord. Kasi yung first day ko dito ng Thursday pa ako nandito. Ayan. So, pagdating ko ng maga, so siguro dumating ako rito mga past 10. Yan, ganyan. So, kumain, konting pahinga. And then the whole afternoon, ginawa ko talaga yung opportunity na makapag-share. Ayan, ano? So, ang nakakatawa kasi very responsive yung mga lahat ng nilapitan ko. Pero lahat ng mga nilapitan ko doon sa aking area, puro mga taga-Dubai. So, nakapag-share ako ng 9 people. Siyam sila na na-sharean ko. At may isa ron na Jehovah, may isang INC. So, pinorward ko kagad sa Dubai ang na-sharean ko. And I praise the Lord kasi may isang grupo doon at daming tanong, lalo na yung taga-INC. Although mababaw pa sila, sabi nila parang hindi ko rin nagustuhan yung mga turo nila. Sabi niya, bababaw pa talaga sila kasi siguro 2 months pa lang daw siya naka-attend. So, parang uhaw sila sa salita ng Diyos at nakita kong very attentive sila. Very, very attentive sila. Kaya I hope, yun lang pinagpe-pray ko sa Panginoon na sila sana ay ma-follow up sila at magpatuloy. At sila ay ma-follow up ng mga taga-Dubai. If not, merong gamitin ang Lord sa kanila para ma-follow up sila. Kasi nakikita ko yung hunger and thirst nila sa salita ng Diyos. At lahat sila talaga nakita ko ay sincere na tumanggap sa Panginoon. So may isa lang ako talaga, yung +1 na 9 + 1, meron ako isang medyo may edad na. Parang naiinis siya i-share ang gospel sa kanya. So, parang gusto niya na i-cut off. At saka ginawa niya ang sarili niya very busy, parang ayaw niya makinig. So, hindi ko na lang siya talaga tinuloy. Kasi nakita ko yung pagiging, niya, talagang ayaw na, parang ayaw niyang pag-usapan. So, yun, hindi ko na siya tinuloy. At nag-usap na lang kami ng mga iba't ibang bagay. At saka malis din kagad siya. Palagay ko parang naiinis naman na siya. So, I praise the Lord. Kasi, after that kasi na makapag-share ako at nakatanggap yung siyam, as I watch people passing by, para bang pumasok sa isip ko, ba't ba hindi ko pag-pray? Bawat dumadaan ito, pinipray ko, Lord, itong 5 dumadaan na Arabic, Lord, I pray that you will, sabi ko, magpakahayag ka sa mga taong to, they will know the truth. Habang mga nagdada, sabi ko, pray ako ng pray. Oh, Lord, itong 5 babae naman na padaraan, I pray, Lord,
Sana makakilala sa iyo and you will make a way para sila makakilala. And I praise the Lord kasi yun ang inilagay ng Panginoon sa akin. But hindi ko man sila ma-approach, yung mga dumadaan, daming dumadaan. Siguro ilang oras ko yung pinag-pray na bawat dumaraan. Talagang ang nakikita ko kasi it's not behind their faces. What I saw in them is the lost, yung kanilang buhay ay papuntang impyerno without Christ. So as the bawat dumadaan talaga, Lord, dalangin ko dumadaan to. Lord, ito, dumadaan na naman. So parang hindi natapos yata yung araw ko ng Thursday na hindi talaga na ipag-pray lahat ng dumadaan. So I praise the Lord kasi alam ko in everything, God has a purpose, bakit ako nag-stay pa rito. So Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, I will wait again for Monday kasi wala ngang immigration on Saturday and Sunday. In everything, God has a purpose. I know. Kaya ako, hindi naman ako nalulungkot, hindi ako nag-worry. Kaya sabi ko nga sila na nasa Abu Dhabi, wag kayong mag-worry sa akin. Kasi ako rito ay iniingatan ng Panginoon. At yun lang talaga, hirap matulog nung unang gabi ko, Friday yan. Thursday ng gabi. Thursday ng gabi, hindi ako nakatulog talaga magdamag. Plus, kasi sobrang lamig at wala pa naman yung sweater na dala ko talagang kulang, talaga nanlalamig ang mga kamay pa ako. Talagang hindi ako nakatulog. Tsaka kasi from time to time, dahil sobrang lamig, from time to time, iihi ako, ang layo ng CR. Kaya talagang hindi ako makatulog. Tapos ang dami pag may dumarating na mga passengers na ay talagang ang iingay, hindi ako makatulog talaga, sobrang ingay. Pag maraming mga tao na mga nagkukwentuhan, mga darating na naman. So, yun. Pero I know God has a purpose, bakit nangyari. Na-delay yung aking visa. Kaya tinitignan ko yun in a positive way. Kaya sabi ko nga, don't worry, wala pa kayo mag-alala sa akin. Kasi ako nga hindi nagwo-worry. Mag-aanap pa ako ng mga taong gusto kong ma-share. So, praise the Lord. Kasi Sa 9 souls na tumanggap sa Panginoon. Inintend talaga ni Lord na mag-stay ka talaga. Sa dami ng mga nag-apply ng visa, yung karamihan o most of them na-release na eh. Siya lang talaga bukod tanging hindi. Pag umaga pagising ko, wala nang tao. Siguro ako na lang ang Pilipino sa area ko, sa buong area ko doon. Ako na lang, plus may 3 natutulog na ibang lahi. Pagtingin ko ba, wala na pa akong kasama sa area ko. Praise God. Ayun nga, So, yun nga, kasi nababalitaan nga namin na isang gabi siyang di nakatulog. Alam nyo naman po yung sitwasyon ni Mami sa kalagayan niya pag di nakatulog, yung kanyang BP. Ayun. Actually, kasi tinatanong ni Mami ba't di ako nagdala ng mga pagkain galing kay Mary. Actually, mabilis ang decision din na sumunod ako. Kumbaga, nung pagka-uwi ko galing school, wala sa isip ko na pinagplanuhan. Kung hindi, kaya sundan ko si Mami doon kasi nga dumarating yung mga balita na di siya nakatulog, ganyan. Tapos, andyan yung magwi-weekend na, di ba? Kasi kaya nga kinuha na namin ng A2A na exit kasi kampante kami na same day lalabas yung visa, hindi. Ayun. Tapos, Friday, walang immigration ng weekend. O di naman kami, nag-aalala ang mga anak, kaya ayan. So I made the initiative talaga na sumunod sa Bahrain, Nag-book ako ng 2 hotel dito sa loob. Nag-apply na rin ako ng mabilis ng Bahrain visa sa labas at nag-apply na rin ako ng hotel sa labas ng Bahrain kasi mas mura eh. Kaso talagang mas mahirap kumuha ng mag-release ng Bahrain visa. Lalo pat may kasama kong hindi na resident ng UAE. Ayun, so we decided na lang na dito magpalipas, So nakatakda na rin ako bukas, babalik na rin ng Abu Dhabi. Ayan. And hopefully na ma-release na rin yung visa ni Mami na siguro mamaya o bukas, Monday, 'di ba? Wala na
immigration kasi ng Sabado at Linggo. Wala kasi immigration, ano. Ayun. So, I believe all things work together. Siguro alam ni Lord ano na ito gagamitin ko si Lolita. Kaya mag-stay ka muna diyan. Diyan ka muna sa Bahrain. Ayan. So, yung pagpunta ko po rito, no, o pagsunod sa mabilisang desisyon, para makampante na rin kami na ayun. Tsaka hindi lang puro tinipid na pagkain yung kakainin. Di nagkakain masyado kasi mahal po talaga no. Hotel pa pricey. Ayan, pero sabi nga no, sige, tsaka na intindihin yung gastos basta mahalaga ay hindi masyadong mahirapan si Mami habang nagbi-ministry siya dito. Ayun, yung support dito no sa ministry sa Bahrain. Ganyan. So patuloy na ipag-pray po natin si Mami. Ayan, ako po wag niyo na po ilalahanin pero yun nga, pag-pray niyo rin din ako. Ganyan at bawat isa sa atin. Meron pa po bang gusto na magpatotoo sa inyo? Sige lang, pwede po kayo mag-unmute. Online tayong version ngayon, Sa bagay, sabi nga, ang hirap, kumbaga, madaling mag-cancel ang mga ministry, pagka may pinagdadaanan ka, di ba? Huwag muna ako mag-BS, ayan. Yung kaninang choir namin, kinancel na rin namin kasi mahirap mag-practice ng ganitong sitwasyon, Pero sabi ko nga, mahalaga pa rin na tayo po ay makapaglingkod sa ating Diyos. Ayan, kaya nga, praise God. Natutuwa po ba kayo na meron po tayong Bible study ngayong araw na ito? Amen. Hindi ko kayo marinig. Ayan, makamute. Amen. Praise God. Salamat sa ating Diyos. So kahit staycation kami dito na medyo mahal, yun. Tayo po ay patuloy na mag-ministry sa ating Panginoon. Sabi nga, kakaunti na lamang ating panahon, narapit nang dumating ating Panginoong Jesus. So, kung meron pa po bang nais na magpatotoo o mag-i-share? Musta Alain? Kamusta raw, Alain? Ayan, para makita rin si Mami nga. Diyan nga, lagay ko nga dito. Okay Yan. lang, okay lang. Praise God. Sige. So, tayo na po sa pag-aaral lang salita ng Diyos sa mga oras na ito. Teka, bagto yung Ayan. Okay. Teka. Ayan, salamat po sa ating Diyos, Ayan. Beginning. So, kung ang Panginoon ay darating sa September 23, ayan, ano ang iyong gagawin mula ngayon hanggang sa araw na yon? Ayan, So, let's put into the open yung nagiging bulong-bulungan o usap-usapan ng marami na rin mga Kristiyano, At maaaring iba po sa atin hindi alam ano bang ngayon ko lang alam to, Brother JM, meron sa September 23. Ayan. Pero maaaring iba rin po sa inyo ay meron ng naririnig, meron ng mga napapanood, So, alaman din po natin sa ating mga sarili, yung personal na patotoo sa ating mga spirito. Ayan. So, hindi bago sa ating pakinig, mga kapatid, na yung pangaral po sa atin ng ating Panginoong Hesus ay darating na. So, at marahil ang ibang pangaral ay nagsasabi ng ganitong araw o taon darating ang Panginoon. So, hindi bago po sa atin na marami ng mga nagpakilalang propeta,
mga pastor o preacher na ganitong taon, 'di ba? So maaaring magbigay po kayo ng ibang mga halimbawa, mga kapatid, na naalala nyo nagbigay ng petsa, taon. Meron po ba kayo naalala? Mary Ruth o si Tita Lilia, may naalala po ba kayo? Si Ayan. Billy Graham nagsabi din eh. Si Billy Graham din, meron ding naging nagsabing ganitong parang prediction. Oo. O kung hindi naman prediction ay kalkulasyon. Yan, So meron silang pinagbatayang pag-aaral. Ayan po, no? Tsaka may mga dreams. Yung mga nag-share na kanilang dreams at binigay daw ng Lord yung exact September 23 or 24. Yung binigay sa kanila ng Lord ng date. O yung siguro maalala din po siguro niyo yung bandang 18 o 19th century, 1884 yata ba yun? 1854 yung naging kaya nagkaroon ng Seventh Day Adventist. Yan So yung pinaka-pastor doon ay leader ay nagbigay ng ganitong taon ay darating ang Panginoong Jesus. So noong hindi dumating yung araw na iyon o nung taong iyon, nagkaroon ng mga nagkamali ako ng computation. Ayan. So at ngayon po meron po ulit tayo na naririnig o may nagsasabi sa September 23 ng taong ito ng 2025 At ito po hindi po nagmumula sa iisa o ilang mga tao, kung hindi merong mga kilalang mga prophets or preachers, mga sign sa Israel, mga panaginip o mga patotoo ng mga bata. Pero bakit ngayong taon at araw? Ano naging basihan? Na bakit ngayong taon o araw sinasabi na ang rapture o araw ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesus? Ayan. So, patuloy tayong makinig, mga kapatid. So, tayo po dito, ayan. Di naman po tayo magkakaroon ng prediction, o pagkakaroon ng tiyak, o pagkakaroon ng katiyakang araw. Ayan. So, patuloy po tayo makinig. So, buksan po natin sa ating mga Biblia. Ikalawang Thessalonica 2, talatang 3. 2 Thessalonians 2 verse 3. Pwede bang pakibasa? Wala bang audio si Mary? Walang audio. Ano nangyari sa microphone? Sige, pwede si Smelbet pakibasa yung nasabing talata. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So, for that day shall not come except there come a falling away first, and that the man of sin be revealed, the son of perdition. Ayan. So, nagbigay ito ng kalinawan si Pablo sa mga taga-Thessalonica at para sa atin din naman na hinahanap kailan ba talaga ang araw ng muling pagparito ng Panginoon o yung mga tanda o mga bagay na mangyayari bago dumating yung araw na iyon. So, inilista niya po rito ang dalawang bagay. Una ay yung falling away first. So, ito po yung nangyayari na. Ayan, So, isang tanda, nangyayari po yan. So, nangyayari po ngayon ng marami mga Kristiyano, ay dating maiinit sa paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Pero ngayon ay nasusumpungan sila na nanlalamig, hindi na dumadalo sa mga gawain, hindi na nagbabasa ng Biblia, hindi na nagpe-pray. So, they are kabilang sa tinatawag na falling away first. Ayan. So sila ay nahulog. At yung sabi sa pangalawa ay
the man of sin be revealed. Ito yung Antichrist. So, may nagsasabi na makikilala yung Antichrist o yung magbabango na world leader na dadaya, sabi ay son of perdition, anak ng pagtaliwakas. Ayan. So balik po tayo sa September 23. At nawala yung aking Sige, balik ko lang. Praise God. Sige. Ayan. Okay na. Ayun. Okay, sige. September 23. Bakit mga nagsasabing September 23 Ayan. So sa kaalaman po ng natin ng mga hindi nakakaalam po, ayan So yung September 23, lalo na ngayong 2025 ay bahagi po ng tinatawag na taunang holiday o pista ng trumpets. Ayan. So ito po ay isang pista na iniutos ng Diyos sa Israel. So tinatawag din itong Rosh Hashanah. Ayan. So ito po isang banal na pagtitipon na kung saan ay hinihipan ang trompeta o mga pakakak o shofar ang tawag sa kanila Gawa ito sa ram's horn. So dito sa kapistaang ito ay nakakaroon ng pagpapatawag ng paghanga o ng pagsisisi. Ayan. So this is a year o period ng pagsisisi. Ayan. So nagtitipon-tipon ang mga Hudyo sa pistang ito. At ito'y nangyayari po nung nakaraang taon, ginawa po nila. At ngayon po na nakikita ko po sa mga post sa Facebook na nagtitipon na sila sa Wailing Wall. So para sa mga Hudyo, ito'y naguhudyat ng bagong pasimula. Ayan. Brother, di na tayo nagsiselebrate niyan. Hindi naman tayo nagsiselebrate ng pista ng mga Hudyo ng lumang tipan. Ano ang kinalaman nito sa atin bilang mga manampalataya? So, maaari niyo pong balikan yung pinag-aralan po natin about tungkol sa Israel. Diba? I am Israel Kai. Ayan. Tutuloy po natin sa kalooban ng ating Diyos. Ayan. So, noong unang pagparito ng ating Panginoong Jesus, the first coming of the Messiah, ay nangyari po, sa mga pista ng mga Hudyo. Ayan. Yung mga pista ng mga Hudyo po, na iniutos ng Diyos sa bayang Israel ay nahahati sa dalawa. Mga spring feast at fall feast. Ayan. At yung mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesus, tayo po naniniwala na ang ating Panginoong Jesus, siya yung isinugong Mesyas o Kristo ng ating Diyos. Amen? Ayan. So, nangyari po yung mga mahalagang pangyayari, yung unang pagparito ng ating Panginoong Jesus bilang tao. Nung siya po ay pinanganak, lumaki, siya ay pinako sa krus, namatay, inilibing at naniniwala at sumasampalataya na siya po ay bumangon sa mga patay. Amen. Yan. So nangyari po doon sa Passover o Pesach. Ayan. Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus. So galing sa lumang tipan po na kung saan sa pistang ito ay sila ay nagpapatay ng mga hayop at yung dugo nito ay kanilang ibinubuhos. So yung priest, ibinubuhos yung dugo sa tabernacle na naglalarawan ng paglilinis o atonement.
So alam po natin na nangyari po no, sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoong Jesus tumagas, tumigis, nabuhos ang dugo ng ating Panginoong Jesus. So, meron ding Feast of Unleavened Bread. Pagkatapos ng Passover ay yung unleavened bread o tinapay na walang levadura. Ayan, yung kinakain po nating kubos, di ba? Ayan, unleavened bread na kung saan po ay naglalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesus na walang anumang kasalanan. So, nangyari po ito nung ating Panginoong Jesus ay namatay. So, ipinapahayag ng salita ng Diyos nung ating Panginoong Jesus ay, kumbaga, bumaba sa hell. Ayan. Siya bumaba sa hell at kanyang kinuha, kanyang tinalo si Satanas at kinuha yung kapangyarihan over sin and death. So, Jesus Christ, when He died on the cross, defeated hell and death in hell at kanyang kinuha yung mga tao na sabi nga sila ay napunta sa lugar na tawag ay Abraham's bosom. Ayan. So dahil po hindi pa ang ating Panginoong Jesus ay namamatay ayan. At hindi pa napupunta sa langit, ayan. So medyo po to ng technical. Pero ang Panginoong Jesus po nung siya po ay kinuha yung mga tao na nalinis through the Old Testament covenant kinuha po ng ating Panginoong Jesus at dinala sa harapan ng Diyos Ama. So yung ating Panginoong Jesus kanyang binipresenta yung kanyang katawan na nabugbog, yung kanyang katawan na may butas ng pako sa kanyang mga kamay at pinipresenta sa Ama. Panginoon, tanggapin mo ang iyong mga lingkod. Ayan. So ito yung larawan po ng tinapay na walang levadura. So nangyari po yan nung ating Panginoong Jesus ay namatay. So naman po, Feast of the First Fruits. So ito naman ay nangyari, Resurrection of Christ. Diba? The third day, the Lord Jesus Christ rose from the dead. At ang sabi nga, He is become the firstborn, panganay sa mga, ibabangon muli sa mga patay. So yun yung nilalarawan po ng first fruit, unang paghahandog, unang ani. Ayan. Unang ani, inihandog sa Diyos. Ayan. Resurrection. At ang huli po yung Shavuot na pista na kilala po natin yan na Pentecost. So nabasa po natin yan sa Acts chapter 1 at chapter 2 na nabuhos ang Espiritu Santo sa mga alagad at doon nagpasimula yung mga huling araw. So Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecost. So lahat ito ay nagkasabay, di lang nagkasabay, kundi talagang itinaon sa mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesus sa kanyang unang pagparito. Nasusundan po ng mga kapatid. Ayan. So maaring ang tanong ng mga Kristiyano, ano yung susunod ng mga feast? So magmula sa spring feast, makakaroon ng ilang pagitan ng ng ilang linggo, ng ilang buwan. At ito na nga po, tayo po ay nasa tinatawag ng autumn of fall. So yung next feast ng Messianic event ay tinatawag ng mga fall feasts. So ano yung mga fall feast na nandito po, So Feast of the Trumpets. Ayan. So nagpapahiwatig sa mga Hudyo ng panibagong era. Ayan. Panibagong taon. Pero ito po yung nagtatawag sa kanila ng pagsisisi at pagtitipon ng bayan ng Diyos. So ito po ay sinasabi rin po So magpatawad niyo po kung maaring kailangan ng
brother ng maraming detalye, no. So ito po naging bunga na rin po ng maraming mga aking na pag-aralang mga videos na na-publish, mga videos na pinapatotoo po ng mga lingkod ng Diyos na mayroong mangyayari. Ayan. Feast of the Trumpets. Ayan. Nagtatawag ng pagsisisi at pagtitipon ng bayan ng Diyos. Ayan. So ito po ay mangyayari sa September 22, 23, 24. Ayan. So mamaya mamalam, bakit ilang 3 araw yung kanilang pista ng trumpets? Ano pa? So ang susunod ng Feast of Trumpets ay Yom Kippur. Sabi po natin lahat, Yom Kippur. Ayan. So yung sumunod na pista o holiday ng mga Hudyo ay Yom Kippur o tinatawag na Day of Atonement. Ayan. So ito po ay pista na kung saan ang mga Hudyo ay tinatawag upang hanapin ang awa ng Diyos. So ito yung panahon na sinasabi nila na ibubuhos ng Diyos yung kanyang hatol sa mundo at kanyang lilinisin ng kanyang bayang Israel. Ayan, so naalala po ninyo na pag-aralan po natin na ang buong Israel ay darating sa panahong sila ay lahat ay maliligtas. Ayan. At yung panghuling pista ay Sukkot, Feast of Tabernacles. Kung maalala po ninyo, sinabi ng Panginoon, kayo'y gumawa ng mga tolda. So sila'y gagawa ng mga tolda at sila'y titira doon ng ilang araw. So ito'y naglalarawan sa atin bilang mga manampalataya na iglesyang naglalakbay lamang sa lupa. So tayo po ay manlalakbay lamang sa lupa, walang permanenteng tahanan. Ayan. So ating tinuturing na eternal habitation ay presence of God. Amen? Ayan. Sukkot, Feast of Tabernacles. Ayan. So, isipin po natin kung yung mga pangyayari sa unang pagparito ng Panginoong Hesus ay dataon, tumapat sa mga pista ng mga Hudyo nung kanyang unang pagparito, gayon din kaya sa kanyang ikalawang pagparito. Ayan, ikalawang pagparito po, So, nangangahulugan ng Feast of Trumpets, Yom Kippur, at Sukkot, makakasunod na events, na kung tatawagin po natin ng buo, ay the Day of the Lord. Yan, praise God. So, tutok po tayo dito sa Feast of the Trumpets po, Ayan. So, sabi nga, New Jewish Era, nagtatawag ng pagsisisi at pagtitipon ng bayan ng Diyos. So, buksan nga po natin mga kapatid, Matthew 24 verse 36. Sa Matthew 24:36. So, ito po yung sinasabi po ng mga marami. Hindi ako maniniwala. Ayan. So, hindi ko rin po kayo hinikayat na maniwala na darating ang Panginoon sa September 23. Hindi ako maniniwala na ganitong petsa, kasi nga may nangyari na noon, hindi ba, na nag-predict, nag-calculate ng ganitong taon o araw, hindi naman nangyari. Ayan, kasi nga sabi sa Matthew 24:36, but of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. Pwede niyo pong pakibasa mga kapatid sa Tagalog? Dito ko sa Si Mami. Pakibasa na ta. Sige, Sis Ngunit Melvin. tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Praise God, Sabi nga, nung sinasabi ng Panginoong Hesus yung talatang ito, so ang kausap ng Panginoong Hesus, number 1, ang mga Hudyo. So, ang mga Hudyo, naiintindihan nila ang sinabi ng Panginoong Hesus, Dahil lang sabi ng Panginoong Hesus, no one knows the day. Dahil lang no one knows the day po, ay isang kilalang idiom o kasabihan sa mga Hudyo, na
may kinalaman sa Feast of the Trumpets. Dahil po, di po, parang sa mga Muslim, ano, yan. So, nakadepende sa buwan, cycle ng buwan, ano, yung paghuhudyat ng pasimula ng pista. So, kaya po ginawang 3 araw po, no, September 22, 23, 24. Ayan. Kaya sabi na, no one knows the day kasi hindi nila alam anong araw particular na lalagpak, ano, yung new moon. Yan, ano. Kaya ginawa nilang to be safe, ano. So, tinatakda nila yung araw na 3 araw na Feast of the Trumpet. Nasusundan po ng mga kapatid. Ayan. Praise God, ano. Ano pa, mga kapatid? Yung pagsasabay, ano, ng mga eclipses. Ayan. Brother, lagi namang may eclipse, di ba? Ayan. Yung tinatawag na blood moon. Sino dito yung nakakita ng naging pula ang buwan nung kailan ba yun? Kailan na? Na ang tumapat sa Abu Dhabi, sa Middle East, kung saan nakita rin ang blood moon sa Israel, Jerusalem. Wala din yung nakita o baka busy kayo? Ayan. Anong sabi sa Acts 2 verses 19 to 21? Ano sabi? And I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. And the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ano? So meron pong mga tanda, ano, na makikita bagong dakilang araw ng Panginoon. Ayan. Praise God. So nagkaroon po ng ano hindi sa lahat ng yung mga eclipses po ay tumatapat sa, 'di ba? Tumatapat siya sa kung saan-sang panig ng mundo. Pero ngayong taong ito tumapat sa Middle East, UAE at Israel. Ano kaya ibig sabihin na sabay? Blood moon at solar eclipse mangyayari nga daw 21 bukas, ano? Although it's partial eclipse. Ayan. Merong mga tanda na makikita. So ano pa? Yung tinatawag na calculation of the essence. Yan. So tinatawag na Daniel 70th week. 70 mga linggo. No? Ito is final 7-year period na sinasabi. Ayan. So magkakaroon po tayo ng ng ganyang pag-aaral po, no. Ayan. So, sino ba 'tong mga essence na ito, no? Ayan. Ang mga essence po kasi, no, ay isang sekta ng mga Hudyo, ayan, na nakatira sa Qumran. So, kilala po sila na nagpreserba ng Dead Sea Scrolls. Yan, ano. At sila yung nakapag-predict ng saktong taon ng kapanganakan, taon ng kamatayan at resurrection ng ating Panginoong Jesus, which is sa 32 AD. Ayan. So makikita po natin yan dito, no? So sila yung nakapag-predict, kailan nahula sa kanilang pag-aaral, ng mga kasulatan na magmula doon sa inihula ni Daniel po, no, na mga linggo, mga taon, magmula nung hanggang sa taon na ang Panginoong Jesus ay ipinanganak at siya ay namatay, nilibing at nabuhay muli. 32 AD. So, sila ay nakapag-predict nito. Ayan. At sinasabi, no, Age of Grace, the final 2,000 years of the church, no? Ang lumipas, no? Pagmula ng 32 AD. So, i-compute po natin ng 2,000 years. Ayan. 2,000 plus 32. Anong lalabas na taon? 2032. Ayan. Susunod na po ng mga kapatid, 2032. Ayan. So, meron ding sinasabi pa na sa 2032, baka yung death,
burial and resurrection, year 32, no? At yung muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, di ba? 2032. Ayan. At yung kung pag-aaral po natin yung tinatawag na 70 weeks na prophecy ni Daniel, mangyayari, di ba ang week, di ba ang isang linggo, 1 week ay 7 days. Amen. 7 days na sa panahon nating ng Diyos, sa timeline ng Diyos ay, di ba, sa isang araw ay taon. Ayan, taon, 7 years. Kaya sinasabi niya naman 7-year tribulation period. Ayan. Okay, so ito po yung mga impormasyon po, ayan, na aking inilalahad po sa inyo. Ayan, 32 AD. Kaya sinasabing 2032, kung babawasan mo yung 7 taon ng tribulation period na kung saan ay pinangako ng Diyos na ililigtas, ng Diyos yung kanyang iglesia. So ito po yung tinatawag na pagliligtas ng Diyos sa 7-year tribulation period, rapture. Ayan. Praise God. So ano pa ba yung mangyayari meron sa September 23, ayan. Israel. Di ba sabi ko noon, di po ba, na ang Israel is God's end time clock. So ito yung tinitingnan po natin na orasan o kalendaryo na kung saan tinitingnan po natin yung mga tanda na papalapit ng papalapit yung araw ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. So anong makikita po natin sa Israel sa mga araw na ito? Una, yung lumalalang anti-Semitism ng mga tao sa buong mundo. Ayan. So dahil nga po sa nangyayari po na giyera sa Hamas, sa Gaza, ayan, na dahil response lang naman ng Israel sa naging pag-atake sa kanila noong October 7. Maraming pinatay ng mga Hudyo nilusob ng mga Hamas ang Israel. Yung southern part ng Israel, gumaganti lamang Israel. Pero ang lumalabas na masama ay ang Israel sa paningin ng mga tao. Ayan. At alam niyo po ba recently ay merong gagawing pagboboto ng mga bansa sa UN na bubuo ng Palestinian state. At ito po ang sabi, and I believe ito po ay isang pagkilos ng paghihimagsik sa ordinansa ng Diyos. Kasi diba ang Israel ay Israel. Ito po ay pinangako hindi sa kanino man, kung hindi sa Israel. Pero ano pong ginagawa ng mga bansa? Sila ay gagawa ng resolusyon sa UN upang bumuo ng Palestinian state. Ayan. Ano pa? So, gaya na sabi ko kanina, lumitaw ang blood moon at may mangyayaring solar eclipse sa Middle East. Yan, sa Israel. Ayan. At yung pagtatayo, napipintong pagtatayo ng ikatlong templo sa Israel. Di ba sinasabi, plano namin magtatayo ng third temple. Pero dito nga sabi, napipintong pagtatayo ng ikatlong templo sa Israel. Ayan. So, malapit na. Malapit na mga kapatid. Amen? Praise God. Ayan. At may mga tinatawag ng mga revelasyon o panaginip sa iba't ibang mga tao. Ayan. Mga panaginip, revelasyon na sa iba't ibang mga tao na hindi naman magkakakilala na itong araw. Nagtutugma sila, September 23. Ayan. Praise God. So, kung mangyari na magra-rapture sa sinabing petsa. Sabi ko kung dahil marami po sa mga Kristiyano po sa mga araw na ito at dumadalo sa mga church kasama ka ba kapatid? Ayan. Na kahit nga tanungin mo na tinatawag na evangelistic diagnostic question, di ba? Kapatid,
kung ikaw ba ay mamamatay ngayong gabing ito, alam mo ba kung saan ka pupunta? Ayan. Pero sa to say, yung mga nasashare ng mga EETC natin, na mga tao, mas alam po nila, yung assurance of salvation. Pero nakakalungkot sa marami ng mga Kristiyanong matagal lang dumadalo sa mga churches, fellowships, mga nagba-Bible study, kapag tanongin mo sila ng diagnostic question, merong pag-aalinlangan sa kanila. Ayan. Sila ay walang katiyakan sa kanilang sarili o personal na kaligtasan. At masasabi po nating walang paghahanda sa pagdating ng Panginoong Hesus. So kapatid, sa mga oras na ito, ano ang iyong nararamdaman kapag naririnig mo na ang Panginoon ay darating na? Yan, sa mga oras na ito, mag-check po tayo sa mga oras na ito sa kung naririnig boses. Kapag naririnig mo ang salitang ang Panginoon ay darating na. So tahimik tayo ng sandali. Ating siyasating ating mga spirito at puso. Ikaw ba excited? I am ready to go home. No? O baka naman, Lord, wag muna. Hindi ko pa nagagawa yung dapat kong gawin. Lord, wag muna. Gusto ko muna mag-asawa. Yan. Lord, wag muna. Gusto ko muna magpayaman at mag-travel sa iba't ibang mga bansa. Are you excited now to go home and leave everything behind? So sa rapture po, you are going to leave everything behind. Trabaho mo, ayan. Mga negosyo, ayan. And of course po, dahil nais po natin na makasama yung ating mga mahal sa buhay, amen? Makasama sa muling pagparito ng Panginoon, isasama po natin sila. Ayan. Huwag naman na sila left behind naman natin, Ayan. So, buksan po natin mga kapatid, 2 Korinto 5, talatang 10, mga kapatid. 2 Corinthians 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he has done, whether it be good or bad. So, ito po yung tumutukoy po sa tinatawag na judgment seat of Christ. Na kung saan ang mga haharap dito sa judgment seat na ito, hindi po mga unbelievers, kung hindi mga Kristiyano na. So sila yung hahatulan hindi para malaman kung sila yung mapupunta sa impyerno o sa langit, hindi po. Kung hindi doon ay hahatulan tayo. Kasama ka ba ron, kapatid? Ayan. Hahatulan sa mga bagay na iyong ginawa. Mga paglilingkod mo sa Diyos, mga patotoo na iniingatan mo. Iniingatan mo ba, kapatid, yung mga testimony mo? Ayan. Ito po ba ay iyong isinishare to encourage? Ayan. Pati yung mga tao na iyong kinatok sa mga building. Ayan, hahatulan tayo dyan. Haharap tayo, iaharap natin sa Diyos, yung makakaroon po tayo ng report, mission report, ating mga ginawa sa harapan ng Diyos dito sa lupa. Panginoon, ito po yung aking inakay na maglingkod sa iyo. Yung na-share ko ngayon, siya na yung nagpapagamit, siya miyembro ng groups and committee, nagpapagamit siya. Ayan. Mga pagtitiis, tinitingnan ng Panginoon yan. Mga bunga ng Espiritu, love, joy, peace, long suffering. Ayan. Hihahanapin ng Diyos po yan. At kung paano mo tinugon ang calling mo sa buhay mo. Ayan.
Sabi ko nga din nung last time sa mga kapatid during praise and worship So marami po sa atin naghahanda sa rapture, no. So, ang rapture one moment lang yan, isang saglit. Ayan, any moment now darating ang Panginoong Jesus. But are we ready for eternity? Tayo po ba'y nahahanda sa buhay na walang hanggan? No. So kung ikaw na Kristiyano ay naiinip sa pagpupuri at pagsamba ng ilang minuto lamang, anong gagawin mo sa eternity? Ang sabi, 'di ba, magpupuri ang mga mananampalataya doon, ang mga anak ng Diyos ng araw at gabi. Ayan. Magpe-pray. Well, praise God. Magpe-pray pa rin po tayo doon kahit sa langit, Ayan. Tatawag tayo sa Panginoon. Kakausapin natin ang Panginoon. So kung ikaw ay Kristiyano na naiinip ka na at bali ba ay hindi mo dinadaluhan ang mga gawain ng pananalangin, ayaw mo na gawaing pananalangin, paano sa eternity? Ayan. Bible study, I believe magkakaroon pa rin ng Bible study doon mga kapatid sa langit. Amen. Bible study. Di ba langit na yun, di ba? Naniniwala ko na marami pa tayong hindi alam patungkol sa Diyos. Mga bagay na i-reveal ng Diyos kapag nawala na yung tabing sa ating mga mata. Ayan. There will be an endless Bible study. Knowing God. Ayan po, So are we preparing? Tayo po ba naghahanda sa buhay na walang hanggan? Ayan. So, maging handa po tayo dyan. Mga Apokalipsis 3 sa lahat ng Gs, mga kapatid, buksan po ninyo. Sila Tita Lilia o si Jonah, pwedeng buksan at basahin sa Tagalog. Si Jonah o Tita Lilia, pwede mo pakibasa. Apokalipsis 3 sa latang Gs. Pinaka-last book yan. Last book of the New Testament. Mukhang free hours tayo dito pagka online. Mas nakakaano pag ayan. Hindi tayo naghahabol ng oras ng uwi. Sige, pwedeng isang pakibasa. Unmute mo. Unmute nyo lang. I-open mo yun. Sila. Ayan. Unmute mo, Jonah. Hindi pa naka-unmute. Ano yan? Apokalipsis? 3 sa latang Gs. Apokalipsis 3, talatang Gs. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Praise God. Salamat sa Diyos. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the earth to try them that dwell on the earth. So tayo po bilang mga Kristiyano ay nakakaranas ng mga tukso. Amen. Tinutokso matulog na. Tinutokso na kumain. O maging distracted habang nakikinig ng salita ng Diyos. So tayo po'y tinutokso. Tayo po'y sinusubok. Ayan. So sabi nga walang anumang tukso yung darating sa buhay natin na hindi natin makakaya. Kundi, di ba, sa oras ng tukso, ibibigay yung paraan ng pag-ilag. Ayan. Pero sabi po rito sa Revelations 3 verse 10, ay mayroong darating na tukso sa buong mundo
na susubok sa lahat ng tumatahan sa mundo. At ang sabi ng Panginoon, tayo ay iingatan, no? I also will keep you from the hour of temptation. Kaya I fully believe from the bottom of my heart and spirit, ayan, na sa oras na tayo papasok sa tinatawag na tribulation o tukso, diba, ay iingatan ng Diyos. Ayan. We will be caught up bago dumating yung ganyang mga tukso na yan. Dahil sabi nga, diba, ang ating Panginoong Jesus, ayaw na niyang mawala pa sa kanya ang kanyang bride na minamahal. Susunod po na mga kapatid. Ayan. So tayo iingatan po ng ating Diyos. Ano pa? Romans 8 verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, alalahanin po natin mga kapatid, ilang taon tayo nagtitiis. Kami nagtitiis, ako nagtitiis. Sister Lolit nagtitiis, tayo nagtitiis. Amen? Maraming mga tiisin, maraming mga taon nang lumipas na tiniis ang mga pagsubok, mga tukso upang hindi magkasala sa Diyos. Ayan, di ba? At nababalita po natin, maraming mga tao talaga kitang-kita yung kanilang greed o pagkagahaman sa pera, di ba? So kung maraming mga tao, sabi nga, kung hindi tayo Kristiyano, marahil sumama na tayo sa nakararaming mga taong nananamantala sa kapwa. Ayan. So tiniis po natin yung hirap ng buhay na ito, no? Habang tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ayan. So yamang tayo ay sumasampal tayo na hindi may kukumpara yung naghihintay na kaluwalhati ang ihahayag. Di ba? Kung ikukumpara, di ba, ulit sa tuldok ng pencil. Kung ikukumpara mo sa laki ng earth at mas malaki pa. Di ba? Ganyan ang eternity. Ganyan yung tinatawag na glory na ihahayag sa bawat isa sa atin na nagtitiis. Di ba sabi sa salita ng Diyos, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Amen. Ayan. Revelation 19 verse 7, mga kapatid. Let us rejoice and be glad, and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife has made herself ready. So ikaw ba bilang kasintahan ay naghahanda? His wife had made herself ready. Kaya nga, di ba, let us rejoice and be glad and give honor to Him, for the marriage of the Lamb has come. Di ba? Hindi lang sinabing the marriage of the Lamb is near. The marriage of the Lamb is come. So bagamat sinasabi, di ba, no one knows the day. Yan. At hindi po natin sinasabi na, sigurado 100% darating ang Panginoong Jesus September 23. Ayan, So alam natin na sa lahat ng mga kinakasal po, alam kapwa ng magkasintahang lalaki at babae ang pinaka-importanting araw sa buhay po nila. Di po ba? Sa mga nag-asawa na, sa mga may boyfriend at girlfriend dito, ayan. So alam po nila, di ba, fiancé sila, magka-engage. So alam ng lalaki at babae ang pinaka-importanting araw sa buhay nila. Dahil po, di ba, dahil sila ay nagmamahalan at nandoon yung pananabik na makasama nila ang isa't isa. So di po ba, meron silang tinatawag na mutual feelings? Di ba? Mutual feelings. Na at habang lumalapit yung araw na yon ay lumalakas yung excitement. So ikaw ba na ikakasal na sa iyong Panginoon, di ba? Ano ang iyong nararamdaman sa iyong espiritu? Mayroon ba kayong personal na unawaan ng iyong Panginoon na iyong minamahal?
Ayan. Kung ating iaalis sa ating mga isipan, yung mga sinasabing Feast of Trumpets na narinig natin, prediction o sinasabi ng mga kilalang mga preachers, o yung mga nagsasabing sila ay nanaginip, sila ay binigyan ng revelasyon mula sa Panginoon, na hindi sila makakakilala, pero sila ay binigyan ng mga panaginip. Isantabi mo yan muna sa mga oras na ito. Ikaw at ang Panginoon, iyong kilalanin sa iyong espiritu, search your spirit. Ano nga ba yung mutual feeling? Ikaw at ang Panginoon na iyong minamahal. Meron bang sinasabing, sige, gagawin ko yung sinasabi ni Brother J.M., makahanda ako. Ayan. Parang meron mangyayari. Parang totoo ito. No, di ba? Meron bang personal na ipinapaunawa sa iyo ang Panginoon? Ayan, sa mga oras na ito. Praise God. So, bilang pagtatapos po, mga kapatid po, hindi tayo naglalagay ng katiyakan sa eksaktong araw ng pagparito ng Panginoon. So, ang ating pananampalataya, hindi sa mga tao o sa pangyayari man, di ba? Yung ating pananampalataya at pinagsasaligan ng ating pananampalataya ay sa Panginoon lamang. Amen? Sa Panginoon at sa anumang kanyang sinasabi sa ating puso. So we believe that through His Holy Spirit, kung ikaw ay mayroong tinatawag na intimate relationship sa iyong Panginoon, may something, di ba? Sasabi ko na lang ganun, di ba parang you feel, may something, Ayan. Kung walang something, ay, wala akong nararamdaman. Wala akong nararamdaman anumang feeling. Sa petsa na yan, sinasabi lang nila yan, Ayan, Praise God. Walang mawawala na kung gawin natin yung pagmamadali, na magawa yung dapat po nating magawa, hanggang sa araw na iyon ng September 23, diba? Ayan. So halimbawa, walang pinakaiba sa diagnostic question. Kung ikaw ay mamamatay ngayong gabi, ano yung mga gagawin mo? Kukunin na yung buhay mo ngayong gabi. Wala nang bukas. Naghihintay. Ano ang mga gagawin mo? Ayan. Ngayon naman, ilang araw pa ba bago ang 23? Diba? Brother, parang nananakot ka na. Ayan, ilang araw pa ba? Ngayon ay 21? Hindi, ano nga ba ngayon? Anong araw ngayon? 22? Hindi, 20 ngayon. 20 ngayon. Ay, bukas yata 20. Bukas ang 21. Kasi merong, di ba, nakikita niyo yung parang pagsasama-sama ng mga tanda, di ba, mga kaguluhan sa iba't ibang bansa. At ngayon ay, kahit sa Pilipinas, ay mayroong napipintong mga people power o protesta. Hindi po natin alam ano ang mangyayari, di ba? So lahat po yan ay nagsasama-samang mga tanda ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kung paano kung ang Panginoon hindi naman dumating ng 23 sa araw na iyon, anong dapat kong gawin o isipin? So dapat po nating maramdaman, ikagalak natin yung araw na iyon. At hindi tayo dapat panghinaan ng loob o mawalan ng pananampalataya. Nakukuha po na mga kapatid? Ikagalak po natin at hindi panghinaan tayo ng loob. Ibig sabihin po noon ay binibigyan pa tayo ng kaunti pang panahon o grace period upang maging seryoso sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Sa mga tao na dapat pa nating ma-sharean, lalong-lalo na po yung ating mga loved ones. Ayan. Sinasabi ka po natin, di ba? Anytime, anywhere. Di ba? Anytime, darating ang Panginoon.
So, ibig sabihin, kasama po dyan ng September 23. Ano? Either 22 man, 23, o 24. Diba? No one knows the day or the hour. Ayan. So, di ba? Ayan. Ikaw ba ay magseseryoso na? O iisipin mong hindi pa darating ang Panginoon? Hindi ako naniniwala sa mga ganyang mga sinasabi ng ibang mga tao, ganyan. Matagal pang darating ang Panginoon. Ayan. Hindi pa darating ang Panginoon. So, sila ay hindi seryoso, hindi muna sila nagsiseryoso na dumalo sa mga gawain o paglilingkod sa Panginoon. Saka na ako dadalo, saka na ako magsiseryoso na maging Kristiyano. Hindi pa yan darating. Matagal pa yan. Matagal ko nang naririnig na ang Panginoon ay darating pero hindi pa. Ayan. Praise God. So ating Panginoong Jesus, talagang malapit talaga dumating. Amen. Ang mga tanda ay totoong nahayag na. Ayan. Salamat po sa ating Diyos at kung ang Panginoon ay darating ng September 23, di ba? Iyong tanongin ang iyong sarili, ano ang gagawin ko mula ngayong araw na ito o ngayong mga oras na ito hanggang sa araw na iyon? Ano mga bagay na gagawin ko? Ano yung plano? Lord, magta-travel muna ako sa ganitong lugar. Wag muna. Ayan. Ikaw pa ba ay mag-aaksaya ng panahon? Yung mga taong iyong nasharean, kailan mo pa i-follow up o i-encourage? Ibang araw na lang, tinatamad ako. Ayan. Paano kung wala ng panahon? Diba? So, hindi probability, itong pag-aaral na ito, kumbaga, the possibility. Sabi nga, all things are possible to them that believe. Sabi nga, ang Panginoon is not the God of chances. He is the God of certainty. Kung meron mang isang bagay ang tiyak ay ang Panginoon ay malapit nang dumating. Amen, mga kapatid. Ayan, salamat sa Diyos. 10:30 meron pa kayo prayer man Praise God. Medyo ng ME. ME. Meron ba? 10:30 prayer man. So, 9:30 PM na po dito. No? Salamat sa Diyos. Medyo. Ayan, meron pa bang idadagdag? Kay Mami. Importante, kahit na anumang oras dumating yung Panginoon, we are ready. Yeah. Kahit dumating o hindi pa, dapat andun laging excitement, hindi mo wala, at lagi tayong ready. Yan, Lagi tayong ready. Sige, meron pa po ba kayo nais ipatotoo? Medyo inaantok na ta. Tsaka may prayer band kami 10:30. 10:30 ng Abu Dhabi time? Oo, Abu Dhabi time, yan. 10:30. 10:30 na. Sige. Mananalangin na po tayo, no? May mapapas lang prayer band ng ME. Salamat po sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. We give you glory, we give you praise, O Lord. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyo, aming Ama na nasa langit, o aming Diyos, sa mga oras na ito. Salamat po sa iyo sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. At nagpapasalamat nga po kami sa patuloy po namin pagtitiis, pagtsatsaga rin po, Panginoon, o Diyos, sa anumang mga hirap o tukso namin nararamdaman, kahit sa mga oras na ito, Panginoon. Pero sa aming mga puso, andoon yung nag-uumapaw at nag-aalab na pag-ibig at excitement, Panginoon, na ikaw ay aming makasama na, Panginoon, at mawala na, Panginoon. We will leave everything behind, every hardships, every sin, or every works of darkness, Panginoon, or everything that nasa buhay na ito, Panginoon, Lord God, which is not eternal. Ito po, we will leave
them all behind. At syempre po, hindi lamang po kami mag-isa. Panginoon, nangaharap po sa iyo kung hindi kasama po ang aming pamilya, mga kapatid, nanay, tatay, mga pinsan, mga tito, tita po namin, lolo, lola, mga anak, o Diyos. Sila ay makasama po namin sa araw na ito. No one will be left behind. Kaya nga, Ama na nasa langit, as kami sa mga oras na ito, as we search our hearts, as we call upon your name, we call upon your Holy Spirit to confirm sa aming mga espiritu sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, to give unto our hearts the urgency, the burden, the urgency, Panginoon, na malapit na at kakaunti na lamang ang panahon na kung kami, O Diyos, ay mag-aatubili pa, ay kailan pa wala ng panahon. Kaya nga gawin po namin na maging seryosong Kristiyano sa mga araw na ito. We will not play church, Lord God. Hindi na patamad-tamad o pahapay-hapay sa paglilingkod po sa iyo kung hindi seryosong mga Kristiyano na sa mga araw na ito. Sa pagbabasa ng salita mo, sa pananalangin, sa pagdalo sa mga gawain mo, Panginoon, pagpupuri, pagsamba, paglilingkod po sa iyo, sa mga commitment po namin, sa mga groups and committees, pagwawagin ng mga kaluluwa, ito po, O Diyos, ay aming totoong gagawin sa mga araw na ito. Kaya salamat po sa iyo, Panginoon, at binabalik po namin ang lahat ng papuri, pagdakil at pasasalamat sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sister Lisa, ikaw muna mag-host ng prayer band natin ngayon, 10:30. 10:30 na, mukhang nag-ring na yung mga... Brother sige. Romeo, may. Sige. Si Brother Romeo. Pakinote mo siya kasi wala akong messenger Ano mo? Sige, gano'n lang, ano. Kasi Sige, maglilib na rin po kami. Paalam. God bless.